Inilabas na nga ang chapter 402 ng ating paboritong anime na Hunter x Hunter na pinamagatang Letter. Kaya naman, pasadahan na ng intro yan. Ang istorya ay nagsisimula sa Room 1003 sa ikasampung araw ng paglalayag ng barkong Black Whale. Makikita din natin dito ang Nenbis ni Prinsipe Zhonglei habang siya ay nakikipag-usap sa isa sa kanyang mga guard na si Temptori patungkol sa kanya, kay Prince Wabble at kay Prince Chubeppa na kung sila na nga lang daw tatlo ang matitira ay magpaparaya o magbibigay daan na sina Wabble at Chubeppa sa Succession War. Hindi na nga daw nagtaka si Zhonglei kung susuko si Wabble, pero hindi niya inaakalang susuko din si Chubeppa kapag silang tatlo na lang ang natira upang siya ang manalo sa Succession War na ito. Dumako naman tayo sa Room 1005 kung nasaan si Prince Chubeppa habang siya ay nakikipag-usap kay Maor at kay Longhee. Nasabi na nga dito ni Maor na pumayag na si Kurapika upang maging kaalyansa nila Chubeppa para sa kapayapaan. Pero kailangan nga daw sumama ni Prince Wabble at ni Queen Oito pag pumunta na si Kurapika sa Room 1005. At gusto nga din daw ng mga personal na bantay ni Prinsipe Zhonglei na sumama upang magbahagi ng iba pang impormasyon. Sumang-ayon naman nga dito si Chubeppa at wala naman daw magiging problema kung makakasama niya ang grupo ni Wabble at ang mga iba pa. At makikita nga natin na pasimpleng nakikinig si Rihan at napagtanto nito kung bakit ang mga prinsipe ay nakikipagsabuatan kay Wabble. Ito ay upang maging kakampi si Kurapika. Mabalik naman tayo sa Room 1003 kung saan binigyan nga ng pangalawang coin ni Zhonglei si Temptori dahil sa mga impormasyon na naibigay nito. At sabi nga ni Prinsipe Zhonglei na kapag natanggap na nga daw ni Temptori ang sapat na bilang ng coins ay magbibigay pa nga daw ito ng dagdag na pabuya. Tuwang-tuwa naman si Temptori sa kanyang natanggap na coin galing sa prinsipe. At napaisip nga dito ang prinsipe tungkol sa mga coins na nilalabas ng kanyang Nenbis. Kung lagi nga daw itong dadalhin ng taong pinagbigyan niya, ay suswertehin ito at pagpapalain. Sa isip-isip naman ng prinsipe, ang magiging pagsuko ni Wabble at Chubeppa ay isang malaking hakbang upang manalo. Ngunit napatanong ito kung may bisa nga ba ang pagsuko sa Succession War. Pinakita na nga dito si Prinsipe Chubeppa na nag-iisip ng mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw ng kanilang paglalakbay. Naisip niya nga na dahil hindi nakapunta si Cherednich noong huling salo-salo, ibig sabihin ay hindi nito prioridad ang makipagtulungan sa kanya. At wala na nga daw sasayangin na oras si Prinsipe Chubeppa. Habang siya ay tinatarget ng private army ni Benjamin, ay ililihis niya nga daw ang mga atensyon nito kay Third Prince Zhonglei. At bago nga siya pumirma ng kasunduan, nagsabi ito na sa susunod na pagpupulong ay subukan nilang bigyang diin ang pagiging malapit ni Zhonglei sa kanyang mga tauhan at siguraduhin ipaalam ito sa mga sundalo ni Prinsipe Benjamin. Pagkatapos naman ngang pumirma ni Prinsipe Chubeppa ay bigla na lang lumitaw ang kanyang Nenbis. Kaya biglang napaisip si Rihan na kung hindi nga daw nagkataon, ito ay nangangahulugan nga lang daw na isa itong conditional type. Sa mga hindi nakakilala kay Rihan, siya ang nag-imbestiga sa kung ano ang mga kondisyon ng Nenbis ni Prinsipe Sale-Sale. At nang makuha niya na ang sapat na impormasyon, agad na-activate ang kanyang kakayahan upang paslangin ang Nenbis ni Sale-Sale. Makikita nga pala ito sa chapter 381. Sa kabilang panel naman ay makikita natin ang isang royal guard ng Prinsipe Zhonglei na si Balsamilko habang siya ay tila may kinukuhang isang lalagyanan ng gamot sa kanyang swelas ng sapatos. At ito nga ay isa sa sandatang pangkitil ng buhay galing sa kanilang bansa na tinatawag na TSK-17. Ito ay kayang pumaslang ng madaming tao na sakop nito. Ngunit nung may nakitang isang pagkakamali, hindi na ito ay pinagpatuloy gawin. Pero kung gagamitin ng maayos, maaari itong maging perpektong silent killer. Sa simula, ang mga sintomas ay kahawig ng malubhang pagsakit ng tiyan o pamamaga ng bituka. At ang maling diagnosis na ito ay ang mag-uudyok sa mga tao na isipin na ito ay nakakahawa. Ngunit kung susundin ang mga tamang hakbang at ikukulong ang target, maaaring maiwasan ang hindi inaasahang pagkamatay. At ipinaliwanag na nga dito ni Balsamilko kung ano ang mga mangyayari sa makakalanghap nito.
Kung ang kwarto nga daw ay walang labasan o daluyan ng hangin, magiging 100% ang resulta na mawawalan ng buhay ang target. Kung ito ay nasasakop ng kalahating metro o sobrang lapit lang sa pinaglagyan ng TSK-17, natigil lang ito sa paggamit dahil mabilis na bumaba ang bisa nito habang lumalayo ang target mula sa pinaglagyan nito. Ngunit perpekto ito para sa pagpaslang. Sa pahinang ito ay itinago na ulit ni Balsamilco ang TSK-17 sa swelas ng kanyang sapatos at nag-iwan lamang ito ng isang piraso sa kanyang kamay sabay sambit ng Gamit ito, papatayin ko si Alkenberg. Dumako naman tayo sa kwarto ni Port Prince Cherednich, ang room 1004, kung saan minomonitor nila ni Salkov ang paggamit niya ng Zetsu habang may ginagawang ibang bagay katulad ng pagtakbo dahil nais ng Port Prince patagalin ang pag-multitask niya habang siya ay nasa state ng Zetsu. Manghang-mangha si Salkov sa kanyang nakikitang pag-multitask ni Cherednich at hindi nga niya maiwasang ikumpara ang kanyang sarili sa prinsipe dahil na-master niya nga daw ang Zetsu mula pagkasilang at tumagal pa rin siya ng 1 buong taon ng pagsasanay para maabot ang antas na ito. Ngunit si Cherednich ay natutunan ito sa loob lamang ng 1 araw. Alam nyo mga ka-hunter, sa aking palagay, isa sa anak ni Beyond itong si Salkov. Dahil sa sinabi niyang ito, mas nagkaroon pa ng linaw lahat ng sinabi ni Longhee sa chapter 401. Tara, ituloy natin ang kwento. Tama nga si Teta sa isip-isip ni Salkov. Dahil batay sa personalidad ng Port Prince, ang lahat ng ginagawa niya dito ay para sa sariling hangarin niya lamang. At kailangan na nga daw ni Salkov gumawa ng hakbang patungkol sa mga nais gawin ng prinsipe. Dagdag pa dito ni Salkov na napag-alaman niya nga daw galing kay Teta na kapag naka-Zetsu mode si Cherednich ay saka nag-activate ang kanyang abilidad na makakita sa hinaharap ng 10 segundo. Na ayon pa kay Salkov ay napaka-rare nga daw nito kahit pa sa isang specialist. Banggit pa niya na may teorya nga daw siya na kapag ang isang Nen Beast ay biniyayaan ng nag-uumapaw na aura or Nen at bigla itong nawala sa pamamagitan ng paggamit ng Zetsu, doon magti-trigger ang abilidad niya na makakita ng 10 segundo sa hinaharap. Sa madaling salita, ang binabanggit dito ni Salkov na Nen Beast ay itong nahubog ni Cherednich mula sa kanyang sariling Nen, na hindi pa nga aware dito ang prinsipe na ito ay nag-e-exist dahil hindi pa nga natututunan ng prinsipe ang paggamit ng Gyo. Makikita natin na habang nagja-jogging si Port Prince, biglang ang lumapit si Bantin, isa sa kanyang mga private bodyguard, na may dalang impormasyon tungkol kay Melody. At sinabi nito na pinahaba nga daw ang pagkakakulong ni Melody dahil duda ang Justice Bureau sa alabay nito. At ganun din ang tingin ni Prinsipe Benjamin, kaya napagpasyahan nito na maglagay pa ng mga sundalo para magbantay. Banggit naman ni Cherednich dito ay huwag nga daw papayag si Bantin na maunahan ng higanteng si Benjamin. Pagkos ituloy lamang ni Bantin ang pakikipagkita kay Melody. Kumbinsihin din itong kumampi sa kanila at alamin kung ano ang iniisip nito. Dito nga ay tutok na tutok si Salkov kay Port Prince dahil sa pagkamangha sa ginagawa nito na habang natakbo, naglalaro ng cellphone at nakikipag-usap kay Bantin ay napapanatili nitong nasa state siya ng Zetsu, na ang tanging makakagawa nga lang ng ganitong pagmumultitask ay yung mga Nen user na dekada na ang ginugol sa pag-eensayo. Hindi tuloy maiwasan ni Salkov ang ma-insecure habang pinapanood si Port Prince at namangha din ito sa tibay ni Teta dahil napagtiisan nito ang pagtitrain kay Port Prince. Sa kabilang panel, makikita natin ang likod ni Pogetsu na may markang parang kagat ng insekto o tusok ng isang injection, sambit ni Kacho at Melody. Banggit pa ni Kacho na hindi nga daw yun posible dahil pagkatapos nga daw ng kanilang tangkang pagtakas ay bumalik na nga daw si Pogetsu sa kwarto niya at agad nga daw na dinala ito sa kulungan ng Justice Bureau. Sagot naman ni Melody na alam niya na nga daw iyon at ang kanyang naiisip ay ito ay isang Nenmark dahil may mga Nen user nga daw na kailangan ng kondisyon para magamit ang kanilang mga kakayahan. At dagdag pa niya na baka daw may natapakan na trap si Pogetsu dahil iba nga daw ang kinikilos nito matapos ang kanilang pagtakas.
At dito nga ay naalala na ni Casio ang sinabi ni Pugetsu sa kanya noong sila ay muling nagkita pagkatapos ng kanilang pagtakas. Na kung noong una daw ay isang beses lang niya kayang gamitin ang kanyang kakayahan, ngayon daw ay kaya niya na itong gamitin kahit kailan o ilang beses niya ito gustuhin. Napaisip dito bigla si Casio na baka nga daw ang nen user na ito ay pinaniwala si Pugetsu na pwede niyang gamitin ang kanyang kakayahan kahit ilang beses niya ito gustuhin. Kailangan na nga daw nilang subukan ang kakayahan ni Pugetsu. At sigurado nga daw na 2 pinto ang lalabas at isa dito ay ang trap ng kalaban. At kailangan nilang ipakita ito kay Pugetsu para makumbinsi ito mungkahin ni Melody. Ngunit hindi sang-ayon dito si Casio dahil hindi nga daw papayag dito si Pugetsu, lalo na kung malaman niyang isa itong pag-atake o banta. Baka nga daw lulong na sa gamot si Pugetsu. Ngunit nagalit at umalma dito si Casio dahil hindi naman daw nagamit ng anumang gamot ang kanyang kapatid. At yun na nga lang daw ang naiisip na dahilan ni Melody ng biglang pagbabago ni Pugetsu. Noong una, akala daw ni Melody may prinsipe lamang na gustong bumisita kay Pugetsu upang makipagkasundo pero nagkamali daw itong si Melody. Sa puntong ito ay hindi na daw magtatagal ang kaluluwa at ang katawan ni Pugetsu ng ilang araw pa. Baka ito daw ay isang non-discriminatory type ng pag-atake na apektado lahat ng mahuli sa trap na ito. At kailangan na nga daw nilang pigilan ang non-user na ito, ngunit ang hanapin nito ng walang anumang lead ay imposible nila itong makita. At mayroon nga daw si Casio na idea para mapigilan o para makita ang non-user na ito. Dito nga ay pinakita ang muka ng 7th Prince Lazarus. Dahil ito ang pinaghihinalaang naglagay ng Nenmark sa likod ni Pugetsu. Dahil pwede nga daw makapagdala ng pinagbabawal na gamot ang mafia upang maibigay kay Lazarus. Kung ang Nenbis nga daw nito ang may gawa ng mark sa likuran ni Pugetsu, baka hindi daw ito alam ng 7th Prince. Kaya daw, kahit tama si Casio, ang hulihin at pigilan si Lazarus ay imposible, banggit ni Melody. Wala na nga daw dapat nasayang pa na oras. Kailangan na nilang matalo si 7th Prince o ang kanyang Nenbeast, sambit ni Casio. Sumang-ayon naman dito si Kaiser at may nakaabang na nga na plano para dito si Casio. Dahil si Pugetsu nga daw ay sumubok ng ilang beses para malaman kung hanggang saan o kung gaano kalayo ang kayang marating gamit ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi nga lang daw alam ni Casio kung may barrier na nakalagay o nakapalibot sa barko. Dagdag pa ni Casio na hindi nga daw kayang buksan ni Pugetsu ang pintuan sa labas nito. Tuloy-tuloy nga na nagpalitan ng kanya-kanyang idea sina Casio at Melody. At dito napag-usapan nila ang tungkol sa lifeboat na ginamit ng magkapatid para makatakas na kung nagawa nga daw ni Pugetsu na makabalik sa kanyang kwarto gamit ang kanyang pintuan galing sa lifeboat ay kaya din nitong bumalik sa lifeboat kahit kailan niya gustuhin. Pero meron pa nga daw silang hindi nasusubukang gawin sa kakayahan ni Pugetsu. Ito nga ay magpapasok ng madamihan sa tunnel. Pero may sagot nga agad dito si Casio dahil okay lang naman daw ito. Ang kondisyon lang naman daw ng kakayahan ni Pugetsu ay sumasarado ang pinto kung saan nila gustong pumunta kapag pumasok na si Pugetsu at sumasarado naman ang pintuan pabalik kapag nakapasok na si Casio sa pintuan. Tanda pa daw ni Casio na noong bata pa sila ay may kasama silang tagasunod upang sumama sa kanilang paglalaro doon sa loob ng tunnel. At isa lang ang ibig sabihin nito na bago silang dalawa pumasok ay maaari nang pumasok ang iba sa tunnel. At gusto itong ipatry ni Casio kay Melody. Ang galing mga ka-hunter ano? Pwede nating sabihin na halos magkatulad sila ng kakayahan ni Nob na hide and seek na nagamit niya noong Chimera Ant Arc. Sa panel na ito ay patuloy na nagpaplano sina Casio, Melody at Kaiser kung paano nila madadakip o mahuhuli si Lazarus. Ang una nilang plano ay gamitin ni Melody ang kanyang kakayahan sa pagtugtog ng flute upang ma-hypnotize ito at magkaroon sila ng sapat na oras para lasunin si 7th Prince. Ngunit ito ay nangangailangan ng dagdag na tauhan upang madala si Lazarus sa lifeboat at pagmukaing tatakas ito ng barko. Ngunit tumalma dito si Kaiser dahil ang pinakamaganda daw na dahilan ng pagkamatay ay yung hindi maipaliwanag ni Numan. Dito nga ay nagkasundo silang gawin ang unang plano habang kumukuha sila ng impormasyon kay 7th Prince dahil ito ay magiging magandang alabay at hindi nga daw magiging problema ang mga Royal Guard ni Lazarus
dahil kahit sabihin nilang na-hypnotize sila sa pagpapatugtog ni Melody ay magpapositive pa din sila kapag sila ay na-drug test ng Justice Bureau, sabi ni Kaiser. Dahil sabi nga din ni Casio sa naunang pahina ng storya kanina na kayang-kayang magdala ng mafia ng pinagbabawal na gamot sa 7th Prince Lazarus kahit kailan nito gustuhin. Ngunit kahit sumang-ayon si Melody sa plano, may tanong pa din sa kanyang isipan na kung saan nga daw idudugtong ang pintuan ni Casio at Pugetsu. Sa kwarto nga daw ni Lazarus, sagot ni Casio. At kailangan nga daw makapasok o makapunta muna si Pugetsu dito upang makagawa ng tunnel patungo sa gusto niyang puntahan. Kaya naman kailangan mapuntahan muna ni Pugetsu ang private chamber ni Lazarus bago maisagawa ang plano. Sa sumunod na panel ay medyo may nabago nga sa plano at dahil kay Kaiser na pagkasundoan nilang hindi lamang isang kwarto ng prinsipe ang kanilang pupuntahan. Dahil ito ay isang magandang oportunidad upang lumawak ang sakop ng kakayahan ni Pugetsu at kasama na din dito ang pagtatago ng kanilang totoong pakay. At kapag nakatanggap na nga daw ang mga prinsipe ng liham ni Casio, ay magtataka at tatanggapin nila ang liham kapag napatunayan ng Justice Bureau na ligtas ito at maaari kaming pumunta sa mga prinsipe kahit hindi kami magpaalam tungkol sa pagbisita namin, banggit ni Kaiser. Dito nga ay nag-aalala pa rin si Casio sa kaligtasan ng kanyang mahal na kapatid dahil sa pagpunta nito sa kwarto ni Lazarus na puno ng mga gamit na ayaw nitong ipakita sa Justice Bureau. Kung ganon nga daw ang mangyayari ay maikipag-usap at maikipagnegosasyon si Kaiser o kapag lumala ay magbababa na ito ng warrant upang sapilitang mapasok ang kwarto ni Lazarus. Sa pahinang ito, nangangamba pa din si Melody para sa kapakanan ni Kaiser. At sumagot ito nang walang pag-aalinlangan tungkol sa pagtulong niya kina Casio at labas nga daw ito sa pagtingin niya kay Melody. Ngunit hanggat hindi niya nga daw napapatunayan kung nagsisinungaling lang ba si Kaiser ay ituturing niya pa rin ito bilang isang kalaban, banggit ni Melody. At sabi naman dito ni Kaiser, kahit nga daw madungisan ang kanyang kamay ay hindi daw siya magsisisi dahil ginagawa niya daw ito ng may kasiyahan at kahit hindi man siya tanggapin sa bagong mundo. Sa isip-isip naman ni Melody na sa ngayon ay kailangan muna nilang panatilihin ang kanilang ugnayan kay Kaiser at para din sa kaligtasan ni Prinsipe Pugetsu. Sa panel nga na ito ay makikita natin ang matataas sa opisyal at pati sundalo ng Justice Bureau kasama si Pugetsu na papunta sa mga kwarto ng prinsipe. At ang una nilang destinasyon ay ang kwarto kung nasaan si Prinsipe Benjamin. Matapos ang negosasyon ni Kaiser sa isang royal guard ng First Prince tungkol sa kahalagahan ng sulat ay agad naman silang pinapasok nito. Habang papalapit nga dito si Pugetsu sa Prinsipe Benjamin ay bigla na lang sumigaw ang Nenbis ni First Prince at sinubukan nitong intindihin ang mga nangyayari kay Pugetsu sa mga oras na iyon dahil sa kanyang nakitang mga masasamang espiritu na nakapalibot dito. At hinala niya pa ay dahil ito sa pagdadalamhati ni Pugetsu sa pagpanaw ng kanilang kapatid na si Casio. Dagdag pa nito na hindi na ito magtatagal ng 10 araw pa sa ganitong estado ng katawan ni Pugetsu. Bago nga basahin ni First Prince ang liham, ay nagtanong ito kung nakita na nga ba ang kanyang royal guard na si Mose. Hindi pa nga daw ito nakikita kahit na hinanap na ito sa tier 1 ng barko. Ngunit pwede naman daw magpatupad ng sapilitang paghahanap sa mga base ng mga prinsipe kung gugustuhin ito ni First Prince, sagot ni Kaiser. Hindi din ito sapat na dahilan upang magpatupad ng batas militar. At hindi pa din nga alam ni First Prince na pinaslang na ng counter Nenbis ni Prinsipe Camila si Mose noong chapter 373. Sa kabilang panel naman ay pinapakita si Kaiser na nag-iisip tungkol sa sinabi ni Prinsipe Benjamin. Dahil ang nangyayaring ito sa barko ay dapat isang krisis lamang na pang-militar at hindi dapat umabot sa isang malawakang batas militar. Pinapakita lamang daw nito na may balak si Prinsipe Benjamin na abusuhin ng kanyang kapangyarihan, banggit ni Kaiser sa kanyang sarili. Sa sumunod na pahina naman ay naibigay na nga ni Pugetsu ang mga liham kina Prinsipe Chobepa at Prinsipe Tyson.
At ang sunod nilang pinuntahan ay si Prinsipe Luzurus na makikitang puno ng alak at pinagbabawal na gamot ang kanyang kwarto. Kaya naman gumawa ito ng kasunduan na para makapasok sila Kaiser ay dapat ilagay sa report ng Justice Bureau ay wala silang nakitang kahit ano sa kwarto na ito. At nang makapasok na sila ay agad namang nagpabatid ang Prinsipe Luzurus ng pakikiramay sa pagpanaw ni Prinsipe Casio. At tinanong nga kung may alam nga daw ba si Prinsipe Pugetsu sa mga nakalagay sa liham ni Casio. Wala nga daw sinabing anuman si Casio tungkol sa liham ng bawat prinsipe banggit ni Pugetsu. Sa tingin nga ni Luzurus ay ayaw lamang ni Casio masangkot ang nakababata niyang kapatid na si Pugetsu. Agad ngang inabot ni Luzurus ang kanyang sulat kay Kaiser. At mungkahi pa nga ni Luzurus ay dapat magbigay din ng sulat si Pugetsu para sa Justice Bureau. Ngunit alam na nga daw ni Kaiser ang laman ng liham dahil ito daw ay nakabase sa impormasyon na nailabas ni Kaiser. At mistulang nagkonting flashback muna dito si Kaiser. At dito ay pinakita ang pagpapatuloy ng pag-uusap nila ni Casio at Melody. At sinasabi dito ni Kaiser na ito nga daw ang pinakamagandang oras upang magulantang ang mga prinsipe dahil ang Justice Bureau nga daw ay nakakalap ng mga confidential information at ito nga daw ay tila isang bomba na kanilang pilit na itinatago para mapanatili ang pagkabalanse at kapayapaan sa barko. Ngunit si Melody ay agad nagtanong kay Kaiser kung anong kahalagahan na alam ng batang prinsipe na si Casio ang mga ganitong uri ng impormasyon. Mababalisa nga daw ang mga ito kapag nalaman kung sino ang may alam ng mga impormasyon. At pag nagsimula na ang mga prinsipe na hanapin si Pugetsu, poprotektahan nga daw ito ni Kaiser. At sigurado daw siyang hindi na ito ulit babalik hanggang sa matapos ang succession war na ito. At mabalik na nga tayo sa kwarto ni Prince Luzurus kung nasaan sina Kaiser at Pugetsu at ipagpatuloy na natin ang kanilang pag-uusap tungkol sa liham ni Casio. Sa isip-isip nga ni Kaiser ay hindi nga daw niya inasahan na ganito mag-isip si Luzurus. Sinabi nga ni Kaiser dito na patungkol nga daw kay Port Prince ang sulat at kung pagbabasihan lang ang liham ay maaaring isa lamang itong walang kasiguraduhan na impormasyon. Sa kabilang imahe ay sinabi na nga ni Luzurus ang nilalaman ng liham ni Casio na ang sabi daw ay ayaw niya lamang makuha ni Port Prince ang trono at ang hula ni Luzurus ay sinadya itong gawin upang gumulo ang sitwasyon. Napaisip nga dito si Prince Luzurus na bakit nga daw ginamit ni Casio ang kanyang liham upang maglapag ng bomba imbis na protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Dagdag pa nito na baka daw nawala ng plano si Casio at sigurado daw siyang magkakaiba ang nakasulat sa liham ng bawat prinsipe. At ang sistema daw na ito ay parang labanan ng ahas laban sa ahas na habang kinakalaban niya ang Port Prince ay maaaring hilingin ni Casio kay Benjamin na protektahan si Pugetsu at kinakailangan niya nga daw magbantay ng maigi. Sabi nga ni Luzurus na mapatama o mali ay wala daw siyang karapatan para magdesisyon. Sa isip-isip niya, trabaho iyon ng Justice Bureau para sa balanse ng lahat at hinayaan niya na ngang si Kaiser ang humawak ng sulat at tuluyan na ngang natapos ang pakikipag-usap nila kay Luzurus. Agad namang tinanong ni Kaiser kung pagod na nga daw ba si Pugetsu at pwede naman daw muna nilang ipagpalipas ang paghahatid ng sulat sa ibang prinsipe. Okay lang naman daw ito at gagawin daw niya ang lahat upang makatulong sa abot ng kanyang makakaya. Dito naman ay napansin ni Basho ang mga masasamang espiritu sa paligid ni Pugetsu. Kaya walang alinlangan niya itong nilapitan upang magpakilala na siya ay kaibigan ni Melody. At sabay abot ng isang anting-anting upang maging kasangkapan sa pagtaboy ng mga mahihinang espiritu sa paligid nito. Dagdag pa ni Basho na walang magbabago hanggat hindi kayang harapin ni Pugetsu ang mga nagpapahirap sa kanya. At banggit niya pa na si Melody na nga daw ang bahala sa iba pang bagay. Tumalo na nga ang istorya sa ika-11 araw ng kanilang paglalakbay. Dito nga ay nag-iisip sila ng mga maaaring gawin kung hindi si Luzurus ang may gawa ng lahat ng nangyayari ngayon kay Pugetsu. Nagpapasalamat naman si Melody dahil sa kaunting oras na naibigay sa kanila ni Basho. Ngunit kailangan pa din nilang malaman kung sino ang may gawa nito kay Pugetsu.
Pwede nga daw gumamit si Melody ng kanyang kakayahan, ngunit wala na nga siyang ibang magagawa sa oras na simulan niyang tumugtog. Wala nga daw itong problema dahil si Kaiser naman daw ang bahalang magbuhat kung sakaling 10 metro lang ang haba ng tunnel. Pinag-iinalaan nga nila na ang gumawa ng pagyanig ay si Prinsipe Halkenberg o ang kanyang Nenbis dahil ito lang naman ang prinsipe sa tier 2 ng barko. Kailangan din nilang malaman kung ang pag-collapse nga ba ng prinsipe ay sinadya o isang side effect lang at nararapat daw na maibigay agad sa prinsipe ang liham pagkagising nito, banggit ni Melody. At maglalagay nga daw si Kaiser ng tauhan niyang malapit sa kanya sa trabahong ito. Naibigay na nila sa Prinsipe Halkenberg ang lahat ng impormasyon tungkol sa ibang mga prinsipe, katulad ng sikreto ni Benjamin, kademonyohan ni Cherednich, at kahit ang katotohanan tungkol sa kapanganakan niya mismo ay nandun. Kaya ang tanging iniisip na lang ni Melody ay sana gamitin ito ni Halkenberg sa matalinong paraan. At ang huling liham ay kanilang ibinigay kay Kurapika. Makikita natin dito na binabasa na ni Kurapika ang liham. At sa isip-isip nga ni Melody na walang makakaalis na kahit sinong prinsipe hanggat nagpapatuloy ang succession war. Pero sigurado daw si Melody na may plano si Kurapika upang wala na muling kakalat na dugo ng kahit sino mang prinsipe. So dito na nga natatapos ang chapter 402 mga ka-Hunter. Sana ay nagustuhan nyo pong muli ang video nating ito ng Hunter x Hunter. At kung oo, ay maaari po bang paki-like ng ating video? At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-hit mo na ang subscribe button at i-ring ang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin. Hanggang sa muli!